A blessed Monday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Pagpalang umaga po sa ating lahat. At tayo ulit ay narito sa ating Seeking God in the Morning, ang ating daily morning devotion. At tayo ay magpapatuloy sa ating pagtalakay ng morning devotion na naumpisa natin dito sa ating book na God's Little Devotional Book for Leaders. Ayan. Okay. At ngayong umaga na ito, I hope na everyone is safe. At yung iba ay, karamihan ay walang pasok dahil sa masamang panahon. Pero I pray na ang bawat isa po nawa sa atin ay safe naman, no, sa kanilang mga tahanan. Ayan. So muli, good morning po sa ating lahat. At bago tayo mag-umpisa, tulad ng dati, gusto ko pong hilingin ng bawat isa sa atin na tayo ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat sa napakagandang umaga na ito na muli kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Maraming salamat sa iyong pag-iingat sa amin sa buong magdamag. Sa kabila ng masamang panahon, Panginoon, kami ay narito upang patuloy na purihin ka at patuloy na gumanap sa iyong gawain sa umagang ito. Kasiyahan mo po nawa kami ng iyong banal na spirito. Bigyan mo po kami ng karunungan na unawain ng iyong mga salita. At gabayan mo po ako, Panginoon, ang iyong lingkod na siyang mangunguna sa gawain ito. Hinihiling ko po, Panginoon, na maibahagi ko po nawa ang iyong mga salita ng tama at may karunungan. At patuloy ko rin hinihiling ang iyong pagbasbas sa bawat isa na nakikinig, nanonood ng live na ito, gayon din ng replay ng live na ito, Panginoon. Tulungan mo na ang lahat ng natututunan dito sa gawain ito, Panginoon, ay patuloy na maging liwanag sa buhay ng bawat isa at maging mabuting halimbawa sa mga anak mo na nangangailangan ng liwanag sa kanilang buhay. Dinadalangin ko rin, Panginoon, ang iyong mapagpalang haplos at pag-iingat sa bawat isa, lalo na sa panahon na ito. Ang mga anak mo na dumaraan sa mga pagsubok at mga pagkakasakit sa buhay, Panginoon, hinihiling ko po na haplusin mo at pagalingin mo po nawa, Ama, at ipagkaloob mo po nawa ang kalakasan na kailangan ng bawat isa para sa pagbibigay papuri, paglilingkod sa iyo. Dinadalangin ko rin, Panginoon, na tulungan mo na maging maayos na ang panahon, bumalik na sa normal, at tulungan mo na ang bawat isa ay pagkalooban mo, Panginoon, ng lahat ng pangangailangan, Panginoon. Ito man ay material, physical, lalo't higit, Panginoon, spiritual. At Ama, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan at lagi mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa ating lahat. Today, sa ating morning devotion, ang pamagat nito ay Finish What You Start. Parang alam nyo na, no, yung ating pag-uusapan sa umagang ito. So, welcome ulit, no, dito sa ating online live devotion. Marami sa atin, no, magaling magsimula ng proyekto. No? Minsan, sa simula, andyan, no, andyan yung passion, andyan yung energy, no. Karamihan sa atin magaling mag-set ng goals, no, lalo na 'di ba pagka umpisa ng taon, andyan tayo, ganado tayo sa ating resolutions. Tayo ngayon ay nasa buwan na ng August, no. Kumusta na yung ating mga resolutions diyan, no? So marami sa atin, no, ay magaling magplano. Yung karamihan sa mga plano napakaganda, no, magagandang adhikain. Pero sa ating buhay at leadership, no, at leadership journey, mayroon tayong isang napakahalagang sukatan ng excellence.
ano ito, no? Ito yung quotation natin ngayon, no? The test of a first-rate work is that you finish it. Yan. So, hindi lang sapat, no, na maging magaling tayo na self-starter. Ang totoong marka ng kahusayan ay ang pagiging isang finisher. Yan. Kaya today, no, meron tayong story dito na babasahin natin. Basahin natin itong tungkol. Pero bago yan, no, syempre basahin muna natin yung ating Bible verse na pagbabatayan sa araw na ito. Okay, ang ating Bible verse ay matatagpuan natin sa sa sulat ni Apostle Paul sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 7, or 2 Timothy, chapter 4, verse 7. Ang sabi dito, I have fought a good fight, I have finished my course. No? May karugtong pa yan, pero ito yung gusto nating bigyan ng diin. No? I have fought a good fight, I have finished my course. Ito yung tagumpay, no, na nais ng Diyos para sa atin. Basta nawa ng Panginoong Diyos, no, ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Hindi lang yung basta-basta, no, sumabak lang tayo sa laban, kundi ang makatapos, no, ng may katapatan at tagumpay sa kursong ipinagkaloob niya sa atin. So ngayong umagang ito, no, basahin natin yung illustration ng the Brooklyn Bridge para mas lalo nating maunawaan, no, yung halaga ng pagiging finisher. Pakinggan natin, no, itong kwento na ito ng Brooklyn Bridge, no. Isa sa pinakasikat na tulay sa buong mundo na nag-uugnay sa Brooklyn, no, sa Brooklyn lugar to sa US, no, sa Brooklyn, sa New Jersey, at Manhattan, no, sa New York. Tama ba ako? Ayan, hindi pa kasi ako nakakarating dyan sa lugar na yan, no. So sa Brooklyn at Manhattan Island. So ito, basahin natin. Okay, lalakihan ko lang kasi para makita ko, medyo malabo na yung aking mata. Ayun. Okay. The Brooklyn Bridge, which links Brooklyn to Manhattan Island, is one of the most famous bridges in the world. At the time, it was first conceived in 1883. Tandaan pala, 1883. However, bridge building experts throughout the world told to the designer, a creative engineer by the name of John Roebling, that his idea wouldn't work, no? So sinabihan na siya, no? Hindi mag-work yung idea mo. Roebling convinced his son, Washington, who was also an engineer, that his idea had merit. The two of them developed the concept, resolved the problems others that had forecast, and it enthusiastically hired a crew to build their bridge. After only a few months of building, a tragic on-site accident took John's life and severely injured Washington, who became unable to talk or walk. No? So nagkaroon sila ng grabing accident. Everyone thought the project would have to be abandoned since the Roebling were the only ones who knew the dynamics of building the bridge. Washington, however, could still think, and he had a burning desire to see the bridge finished. As he lay in his hospital bed, he had an idea. He would communicate with the engineers by using one finger to tap out in code on his wife's arm what he wanted her to tell them. Ba? Hirap nun, no? Washington tapped out his instructions for 13 years until the bridge was built.
Leaders are not only self-starters, they are finishers. Amen. Amen. Napakagandang kwento, no? At very inspiring, no? Na kwento. Noong ipinanukala, no? Ipinanukala, no, palang ito noong 1883, napakatagal na pala, no. Sinabi, no, ng mga experts sa buong mundo, sa designer na si John Roebling, na hindi gagana, no, yung kanyang idea. Pero naniwala ang kanyang anak na si Washington Roebling. So, si Washington Roebling ay isa ring engineer, no? At magkasama nilang binuo yung konsepto at kumuha sila ng mga manggagawa para simulan yung tulay. Subalit ilang buwan pa lang, no? Ilang buwan pa lang yung nakalipas mula nang simulan yung constructions. Anong nangyari? Okay, so una, isang matinding aksidente, no, yung nangyari na naging sanhi ng pagkamatay ni John Roebling, no, yung tatay. Ang kanyang anak naman na si Washington ay lubhang napinsala, no. Hindi na siya nakakapagsalita at hindi na, no, nakakalakad. So talagang heavily injured. Akala ng lahat ay matitigil na, no, yung matitigil at maiiwang hindi tapos, no, yung proyekto dahil silang dalawa lang yung nakakaalam ng eksaktong technology, no, sa pagpapatayo nitong bridge na to. Pero si Washington, kahit nakahiga na, no, sa kanyang ospital, hindi na nakakapagsalita, no, hindi na nakakakilos, no. Una, gumawa pa rin siya, no. Ito yung magandang nakita natin dito. Gumawa pa rin siya ng kanyang sa pamamagitan, no, sa kanyang isip, no, at matinding pagnanais, no, na makitang matapos yung tulay, no. Gumana pa rin, no, pinilit pa rin yung pagganahin, no, yung kanyang isip, no, at nakakita siya ng paraan. Gamit niya yung kanyang isang daliri na naikikilos niya para mag-tap ng code sa braso ng kanyang asawa upang iparating, no, yung mga utos at instructions sa mga engineers. So imagine ninyo sa loob ng 13 years, no, itinatap lang ni Washington, no, sa kanyang daliri yung kanyang mga bilin, no, sa pamamagitan ng kanyang daliri sa braso ng kanyang asawa hanggang sa tuluyang maipatayo at matapos yung Brooklyn Bridge. Ayun, napakagandang kwento, no, ng tagumpay sa kabila ng very tragic, no, na pangyayari. Still, no, merong katagumpayan sa dulo. So, marami tayong key takeaways, no, as a leaders today. Una, leaders are finishers, not just self-starter. Madaling magsimula kapag exciting pa yung idea, pero yung tunay na leader ay ginagawa yung lahat para matapos yung nasimulan kahit may matinding pagsubok. Number 2, focus on what you can do, no, not what you've lost. Ayan. So, nung nawalan ng kakayahang maglakad at magsalita si Washington, ginamit niya kung ano yung natitira sa kanya, no, na pwede pang gumana, no, yung kanyang isip, number 1, at syempre yung kanyang daliri, no, na kaya pa niyang igalaw. And number 3, finish your course. Ano man yung ipinagkatiwala, no, sa iyo ng Panginoong Diyos o sa atin, no, pinagkatiwala sa atin ng Panginoong Diyos sa pamilya natin, sa trabaho natin, sa negosyo o sa ministry. Patuloy lang tayong magpakatapat or faithful, no, hanggang sa matapos natin, no, yung bagay na ito na ipinagkatiwala sa atin na matapos natin ng buong husay. Ayan, so napakagandang paalala po sa atin sa umagang ito, no, itong ating topic na may pamagat na finish what you start.
Ayan, amen, amen. So, muli mapagpalang umaga po sa bawat isa. Bago tayo magtapos dito sa ating gawain, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mensahe sa amin sa umagang ito. Marahil ang bawat isa sa amin ay may mga naumpisahang proyekto at may mga sagabal din na dumarating, may mga problema na nai-encounter ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pero kami po ay lumalapit sa iyo at humihingi ng iyong gabay, ng lakas, Panginoon, upang ipagpatuloy ang mga responsibilidad at mga gawain na ito na nasimulan, Panginoon. Naniniwala kami na ang mga bagay na ito ay ipinagkatiwala mo sa amin dahil meron kang purpose, Panginoon. Tulungan mo na hanggang sa dulo ay magawa namin yung aming best para ito ay maisakatuparan ng naaayon sa iyong kagustuhan. Panginoon, ikaw po nawa ang magbigay katagumpayan sa iyong mga anak at patuloy, Panginoon, na mag-ingat sa bawat isa sa amin. At Ama, maraming salamat at gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa. Meron tayong kasama. Good morning kay Sister Mitch Mendez Gloria. Ayan, a blessed morning sa iyo at sa lahat ng mga kasama mo sa iyong tahanan. Gayon din sa lahat ng mga manunood ng replay ng live na ito, no? Keep safe po at patuloy tayong manalangin, no, na nawa makalagpas na, no, itong masamang panahon na dinaranas ng bawat isa, no, nawa patuloy din natin ipag-pray, no, ang safety ng bawat isa. And again, to God be all the glory. See you later sa ating evening devotion. Take care and God bless.